Sa Europe nga ba magsisimula mga sangkay ang ikatlong digmaang pandaigdigan? Nako, umiinit po ang usapin na itong mga sangkay dahil ngayon may nangyayari na naman po na posible pong mag-trigger sa ikatlong digmaang pandaigdigan na magiging isang katakot-takot na nuclear war ito. Magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayon. By the way, bago natin mag-usapan mga sangkay itong mahalagang usapin ngayon, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel, no? Yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo rin po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, huwag nyo rin pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay guys, eto nga po mga sangkay. Kung mayroon pong nangyayaring posibleng mag-trigger sa ikatlong digmaang pandaigdigan dito sa Asia, gaya na lamang po ng Japan, North Korea, South Korea, Philippines, China, ano pa ba, Taiwan. Sa Europe naman mga sangkay, eto rin po ang problema. Ito po against sa Russia naman. No, itong NATO kasi, no? Itong NATO, balak di umano na magpadala ng maraming mga kasundaluhan na tutulong sa Ukraine. At ayon po sa mga balita, mga sangkay, at mga sinasabi ng analyst at sinasabi mismo ng presidente ng Russia na si Putin, once na magpadala ang NATO ng mga kasundaluhan sa Ukraine, magiging katapusan daw po ito ng Europe. Talagang ipapalipad na po, pipindutin na po sa briefcase ni Putin itong sinasabi mga delikadong nuclear na kayang magbura ng mga malalaking syudad o kahit pa mga bansa. Ngayon, ito mga sangkay, NATO troops in Ukraine could trigger World War III. Ito daw po ay winarningan mga sangkay. Ito, winarningan ng Italy. So well, tingnan po natin mga sangkay. Okay, ito daw pong remark after daw po Macron says ground operation in Ukraine possible. Kasi mga sangkay, ito pong presidente ng France ngayon, siya po yung nangungumbinsi sa NATO na magpadala na nga po ng mga tropang militar sa Ukraine mula po sa NATO. Kaya nga lang, may matinding warning si Putin. Kapag ginawa nila ito, mga sangkay, ito na po ang simula ng nuclear war. And that's very, very scary or dangerous, mga sangkay, kung mangyayari yan. Sobrang nakakatakot yan. Dahil alam nyo mga sangkay, yung impact ng nuclear matindi. No? Hindi po ito kagaya ng digmaan before, mga sangkay, na mano-mano lang. Ito, mga sangkay, ay talagang may mga kagamitan na po na sinlalakas, mga sangkay, ng kapangyarihan ni Goku. Joke lang mga sangkay. Pero sa seryosong bagay, delikado po itong mga nuclear ni Putin, no? Kaya wag sana magkakamali ng hakbang ang Europe. Push, eto po mga sangkay. So, sinasabi po dito, push for troop deployment in Ukraine has triggered tensions within NATO. So, ibig sabihin, maging sa NATO mga sangkay, yung grupo na ito, ng mga bansa na nagkakaisa, ay medyo nagkagulo mga sangkay. Okay? Nagkagulo po sila, nagkaroon ng tensyon dahil nga po sa gustong mangyari nitong ni Macron ng France. Ayan po si Macron mga sangkay na sobrang diehard po na supporter ni Zelensky ng Ukraine. Italy has warned that NATO troops in Ukraine could lead to World War III. My goodness. Ay nako, I'm praying talaga na hindi mangyari kasi alam nyo, ang dami pong potential eh. Maraming potential mga sangkay na posible pong lumala itong problema ng mga digmaan.
Rome has also, okay, ang Roma daw mga sangkay ay tumanggi rin na magpadala ng mga tropa para suportahan ang Ukraine laban sa Russia. Dahil nga po yun ang warning ni Putin. Kapag magpadala sila, malaking digmaan na ang magaganap. Ito, NATO gets warning from its own member. Ayan o. Italian Foreign Minister ang nagsabi, I think that NATO shouldn't enter Ukraine. It would be a mistake. Isang malaking pagkakamali, mga sangkay, kapag pumasok tayo sa Ukraine, sabi po nitong Italian Foreign Minister. Which is, for me, totoo yun, mga sangkay. Dahil alam naman po natin yung warning ni Putin. Napakatindi. Ito na lang sinabi niya, we need to help Ukraine defend itself, but entering the country to wage war against Russia means risking World War III. That's very good point, no? Very on point. Kasi, tamang sinabi niya, tulungan natin ang Ukraine na depensahan ang kanilang sarili. But, ang pagpasok ng kanilang mga tropang militar sa Ukraine ay napaka-risky. Why? Papasok sila sa World War III kapag nangyari yun, mga sangkay. At ready ba ang NATO? So, wise move ito, mga sangkay, na sinabi ng Italian Foreign Minister. There's no possibility of Italy's own troops ending up in Ukraine. So, talagang hindi magpapadala, mga sangkay. Sabi po niya, I also hope that other NATO nations don't send their troops. Kasi delikado ang mga sangkay. Lalo na yung France. Kapag nangyari yan, naku, malaking problema yan. Deploying troops to battlefields in Ukraine might result in an all-out global conflict, which is true. Mga sangkay, kapag nangyari to, ako. Statements come after French President again brought up the topic of sending to paulit-ulit kasi mga sangkay. Gusto talaga ni Macron na magpadala ng mga sundalo. So bakit hindi na lang siya mauna, no? Kaya nga lang kapag magpadala din si Macron ng tropang militar, hindi lamang France ang dudurugin ng nuclear. Lahat sila kasi yun ang sinabi ni Putin eh. Okay, kaya pala ganun si Macron, mga sangkay. Sabi daw po sa bagong interview sa kanya, kay Macron, he said, ground operation in Ukraine possible at some point. Nako, subukan nyo nang magkaalaman na, mga sangkay. Talagang matinding problema yan papasukin nila. O sabi po ni Macron, maybe at some point, and I do not wish that I will not initiate that. It will be necessary to carry out operations, whatever they may be, locally in order to counter Russia forces. Talagang itong si Macron ngayon, mga sangkay, nagiging ano na rin. Oh, ready daw po. Ayan o, nasabi po ng France, we are ready to prepare for any scenario. Handa daw po sila sa kahit na anong senaryo o kahit na anong mangyari. It would be a mistake not to do so. O mas malaking pagkakamali daw kung hindi nila ito gagawin para sa Ukraine. I am certain that under any scenario, anyone would have taken responsibility proceeding from the model of their choosing. So, itong si Macron talaga, mga sangkay, siya po yung bumoboka ngayon na magpadala ng mga sundalo doon. Okay, so paulit-ulit po na pinag-uusapan o gustong ilatag ito ni Macron. Pero, kayong tatanungin ko, mga sangkay,
What if magpadala talaga ang NATO ng mga kasundaluhan sa Ukraine? Tingin nyo ba mga sangkay puputok ng ikatlong digmaan pandaigdigan? At papaliparin na po ni Putin ang kanyang mga napakaraming mga nuklear na pinakamalalakas sa buong mundo? Well, just comment down below ano po ang inyong mga opinion. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.